Ang once saved, always saved po mga kapatid ay ang pinaka-controversial na teaching sa panahon ngayon sa Christianity. Marami pong ano dyan, nagja-judge na ano yon, ligtas ka na, sabihin gumawa ka ng kawalangyaan, ligtas ka pa rin, na nasa Bible ba yon? Okay, dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na ang once saved, always saved ay hindi nagtuturo na umabuso ka sa kasalanan. Ang once saved, always saved ay nagpapakita lamang kung gaano kapangyarihan ang ginawa ni Kristo sa krus. Ang mga Pilipino talaga, pag sinabing once naligtas ka na, hindi ka na maiimpyerno, ang una kagad iniisip ang una kagad nilang iniisip, ano yan, abuso ka sa kasalanan? Ano yan, mambababae ka na? May asawa ka, mambababae ka? Ganun ba yon? Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Ang problema kasi, tayo mga Pilipino, ang tataba ng mga utak natin. Negative thinker tayo. Ang once saved, always saved is a good news. That is a full grace. Okay, isa-isayin natin. Ito eternal security. Isa-isayin natin. Biblical ba ang eternal security? O ibig sabihin yung sinabing pag tinanggap mo si Kristo, nanampalataya sa Kanya, ligtas ka na. Kahit anong mangyari, ligtas ka na. Yun ang turo eh. Ang tanong, totoo ba yun? Nasa Bible ba yun? I will show you 10 verses na nagpapatunay, o hindi marami to pero selected verses on 10 verses na nagpapatunay na totoo ang once saved, always saved. Una, yung 1 John chapter 5 verse 11. Ito sinabi ni Jesus Cristo. Ay sinabi pala ito ni Apostol Juan, sabi dito no. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Pag sinabing pinagkaloob, past tense. Nangyari na. Ano daw ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Paano mo ito makakamtan? At ito yung makakamtan natin sa magitan ng kanyang anak. So na kay Kristo pala yung buhay na walang hanggan. So merong buhay na walang hanggan. So meron tinatawag na eternal security o buhay na walang hanggan. Dito pa lang, ano to? Kung walang eternal security, ano tong sinasabi na may buhay na walang hanggan sa kanyang anak? Verse 12, ang sino mang pinapanahan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ito basic na basic yung sinasabi nila. Tandaan niyo po, no, ang once saved, always saved, ito po yung pinaka foundation doctrine ng Bible. Hindi matanggap to na ibang pastor. Kasi sila, by works, hindi nila naintindihan ng gospel. Binulag sila ng diablo regarding sa gospel. Ngayon, talantad natin yung gospel. Totoo, gaano ba totoo ang once saved, always saved? Dito pa lang knockout na, no? Sabi dito, no, hindi pinapanahan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Otherwise, ang sino mang pinapanahan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Basahin natin with multi-version. Sabi sa King James, He had the Son of had life, and he had not, the Son of God had not life. Buhay. Buhay na walang hanggan sinasabi dito, o Zoe. So, ibig sabihin, makakamta mo pala ang eternal security sa kanyang anak. Ngayon, ano gagawin mo sa kanyang anak? John 3:16, ang lino-lino ng John 3:16. Paborito to ng lahat, pero hindi naintindihan yung John 3:16. Kahit mga born again na pastor, nagtuturo ng John 3:16, kabisado to sa Bible school ng mga bata. Pero hindi na ipaliwanag na maayos in John 3:16. Sabi rito, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kung sino man, believeth in Him, should not perish, but have everlasting life. Tagalog. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya. May sinabi ba rito na upang ang sino mang pumasok sa iglesia? Yung ba ang sinabi?
ang sino mang umanib sa iglesia, ang sino mang manatiling banal. Di ba sinabi? Hindi nang sinabi. Ang sinabi lang dito, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, simpleng verse, nagpapatunay na totoo ang once saved, always saved. Ang sabi diyan, ang sino mang manampalataya, may buhay na walang hanggan. Pag may buhay na walang hanggan ka na, ano yung mamamatay ka pa ba? Hindi na. 18, sabi sa 18, hindi na hinahatulang maparusahan ng mananampalataya sa anak ng Diyos. Hindi ka nahahatulan. Pag nananampalataya kay Kristo, hindi ka nahahatulan. Ano sinasabi nila na na nawawala daw ang kaligtasan, nabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Di ba? Nagtataka lang ako sa mga natuturo daw na nabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Lumalabas nun, kapag nagbubura, ibig sabihin nun, ang Diyos nagkakamali. Kung ang Diyos nagbubura ng pangalan sa aklat ng buhay, ang Diyos ay nagkakamali. Dapat yung Diyos na yun, hindi dapat sinasamba. Nagkakamali rin pala yan, parang tao Nagbubura, sulat-bura, sulat-bura. Makakita ng ganun Diyos. Ang Diyos, matalino, alam ko Pero ba't ito nagbubura? Hindi kaya ang problema dito ay hindi yung Diyos, kundi yung mga nangangaral. Oh. Diba? Mindset ang problema sa mga pastor na nagtuturo ng maling gospel. Sabi rin dito, ngunit hinatulan na ang mapaparusahan, ngunit hinatulan na ng mapaparusahan ang mga hindi nampalataya sa Kanya. Tinuro ng mga ibang born again o ibang pastor, walang ginawa kundi takutin tayo. Ayan, kailangan manatili ka kay Kristo, kundi maiimpyerno ka, magbasa ka ng Bible, mag-prayer and fasting ka, pumunta ka ng prayer mountain. Yun ang mga tinuturo ho sa atin Diba? Huwag kang kakain ng dugo, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng palaka, huwag kang kakain ng iba't ibang mga pagkain. Diyos ko Lord, ano kinalaman ng pagkain sa kaligtasan mo? Maliban lang kung Hudyo ka. Hindi ka naman Hudyo Huwag kang kakain ng dinaguan. Mga tinuturo ng mga pastor ngayon, Diyos ko Lord. Ay na po, gising na ho kami, enlightened, hindi na ho kami mangmang sa salita ng Diyos. Panahon na ng enlightenment ngayon, hindi ho na kami ganun, hindi na ho kami dyan mangmang sa salita ng Diyos. Pero mo, ano kinalaman ng dugo sa pagkain ng dugo sa kaligtasan mo? Ganun ba ang Diyos? Saan ka nakakita ng Diyos na pati yung pagkain ng dugo, pinapatulan niya? Anong Diyos yan? Tayo nga mga tao, naiintindihan natin ang tao ay makasalanan, kailangan iligtas Kailangan bigyan ng buhay Itong mga pastor na to, kung ano-ano mga pinagtuturo. Alam niyo ang problema sa mga pastor na perverted? Hinahalin tulad nila ang Diyos sa sarili nila. Kung ang Diyos makitid ang utak, palibasa ka sila, makitid din ang kanilang brain. Kaya akala nila, yung Diyos ganun din. Hindi naman ganun Ang Bible po, ang Diyos matalino. Mas matalino pa sa tao. Sobrang talino. Hindi mo nga maaarok ang talino niya Sa tingin nyo ba, ang Diyos hindi niya naisip na ang tao ay makasalanan? Hindi ba naisip ng Diyos na ang tao ay walang pag-asa magbago? Kahit anong New Year's resolution, kahit anong pag-attend ng Encounter God's Retreat, kahit anong retreat na mga yan, kahit anong EGR, kahit anong G12 ang gawin nila, hindi magbabago ang tao. Di ba naisip ng Diyos yun? Kaya nga pinadala niya yung kanyang anak dahil naisip na ng Diyos, ang tao ay walang pag-asa. Ang gagawin na lang ng Diyos, bayaran yung kasalanan natin. May hustisya pa rin ang Diyos. Kailangan talagang parusahan ng kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinarusahan niya yung anak niya. Yung anak na lang niya ang pinarusahan. Para mabayaran yung kasalanan natin at matapos na yung problema sa kasalanan. Diba? Isa pa, eternal security, John chapter 10, verse 27. Guys matagal tayo Mga 1 oras kalahati ito malamang. John 10:27.
Kasi meron po ako nasasabi sa vlog na hindi ko nasasabi dito eh. Ngayon ko masasabi yung mga hindi ko nasasabi sa vlog. Sa vlog kasi kailangan dyan kasi ano ka eh. Disente ka magsalita, kailangan dyan. Hindi ka barubal magsalita, kailangan dyan. Dito, maririnig nyo talaga yung boses ko na, na gusto ko magpakatotoo. Kaya medyo barubal tayo ng konti kasi mahabang panahon tayo binarubal ng demonyo eh. Mahabang panahon tayo niloko ng religion, panahon na para sila naman ay natin, ilantad natin. Ilantad natin in the light of the Word of God. O, isa pa, paglalantad, na totoo ang once save, always save. Sabi rito, no? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sino kausap ni Christ dito? Mga alagad. Pero mahalaga rito is yung doktrina. Ano ba yung doktrina ni Christ? 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Si Kristo pala nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi yung buhay na walang hanggan, hindi na nawawala ang iyong buhay. Hindi ka na maiimpyerno. Buhay na walang hanggan nga eh. Naiintindihan ba nila yung walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Nagkasala ako, mawawala ang aking kaligtasan. Buhay na walang hanggan, no? Buhay na walang hanggan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Nawawala ang kaligtasan kasi hindi ako nagpabautismo. Buhay na walang hanggan nga eh. Ayan o, buhay na walang hanggan. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At sabi rito, no, at kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila maagaw sa akin nino man. Si Jesus, Bible na ho may sabi. Bakit yung mga ibang pastor, bulag na bulag pa rin dito? Sinabi na nga na hindi mapapahamak at hindi maaagaw nino man ang mga nakay Kristo na. Di ba? Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw nino man. Kasi ang problema kasi, ang tao bulag na bulag, ayan na nga oh. Letra por letra, hindi mapapahamak yung mga nakay Kristo. Tapos sasabihin mo, nawawala ang kaligtasan. Oh, eto pa. Naniniwala ako sa eternal security, pero mas naniniwala ako sa double eternal security. Alam niyo ibig sabihin pag sinabi, eto tinuturo to ng mga iba, eternal security, yes. Pero mas naniniwala ako doon sa double, dalawang eternal security. Ibig sabihin, dalawang beses kang sinicure ng Diyos. Ito yun, nasa 29, sabi dito, no? Ang aking ama ang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ibig sabihin, hawak ka na ni Jesus Christ. Hawak ka pa ng ama. Nagkakasala ako, Edwin eh. Sabi nga hindi ka nga maaagaw. Sino ba yung nino man? Ang nino man, kasama ka doon. Kahit magkasala ka, hindi ka maaagaw ng nino man ng dyablo sa kanyang kamay. Nagkakasala nga ako eh. Nino man, pag sinabing nino man, kasama ka doon. Kahit magkasala ka, hindi ka pa rin mawawala sa kamay ng Diyos. Bigyan kayo ng halimbawa, mga kapatid. Halimbawa, ang tatay ko, ang pangalan, Alfredo Francisco. At ako, Edwin Francisco. Legit kami mag-ama. Magkadugo kami, galing ako sa kanya. Ang nanay ko, Erlinda Francisco. Sila ang aking magulang. Okay? So, ibig sabihin, anak nila ako. Ngayon, no matter na ako ay black sheep, ako ay nagpakasama bilang anak, lumayas ako sa kanila, ang tanong doon, anak pa ba ako nila o hindi? Maglayas ka at magrebelde ka sa magulang mo, anak ka pa rin ng nanay mo at tatay mo. Magulang mo pa rin sila. Tama, anak ka pa rin. Ganon din ang Diyos. Kahit na nagkakamali ka, naliligaw ka, kahit hindi ka nakaka-attend ng church, hindi ka nakaka-attend ng Bible study, kahit na hindi ka nakakapag-pray, hindi ka nakakapag-fasting, at minsan nakakasala ka pa, anak ka pa rin ng Diyos. Bakit ito mga pastor, magkasala ka lang, hindi ka na anak ng Diyos? Anong klase yun?
O kaya nga may prodigal son na tinuturo si Jesus Christ. Tingnan niyo yung ama doon, ano? Yung anak naglustay ng pamana, kinuha yung pamana, napakawalang yan ng anak na yun. Pero bandang ali, bumalik pa rin ang anak. Nung bumalik ba ang anak, pinagalitan ba siya ng tatay niya? Hindi. Pinagdiwang pa nga siya. Pinagdiwang pa siya ng kanyang tatay ng isang handaan. Nagselos pa nga yung panganay. Yung panganay pa nga ang lumalabas na parang prodigal son. Alam niyo kung bakit? Lumabas yung kanyang self-righteous. Tatay, bakit naman ganun? Yung anak niyo, tagal na nawala sa inyo. Samantalang ako, mahabang panahon ako nasa inyo. Mahabang panahon akong nasa inyo, hindi niyo mala ako napaghanda. Ganyan ang mga pastor ngayon ako, pastor ako, kaya dapat paglingkuran mo, i-priority mo ako, Panginoon. Naglilingkod ako sa iyo, kailangan, dapat pagpalain mo ako. Ganyan ang mga pastor ngayon. Ang totoong prodigal son doon, yung panganay, hindi lumayas. Kasi lumabas yung pagiging self-righteous ng kanyang pagiging panganay. Pero the point is, anak ka pa rin. Bakit mawawala ang kaligtasan mo? Simula nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay anak na ng Diyos. At kapag anak ka na ng Diyos, anak ka pa rin kahit na nagkakamali ka. Anyari sa mga pastor, hindi nila binasa to, o hindi nila naiintindihan, o ayaw nilang intindihan kasi pag inintindi nila to, mababago ang preaching nila. Pag nabago ang preaching nila, nakatira sila doon sa simbahan ng pinagpapastoran nila, baka palayasan sila ng superintendent pastor nila. Kaya ayoko ng ganyan na yung congregational. Kahit na alam mo na yung totoo, kailangan mo pa rin ituro yung mali kasi yung pinaka-head pastor nyo, yun ang tinuturo. Eto guys, hindi lang double eternal security ang aking paniniwalaan. Magle-level up pa tayo, level up. Naniniwala ako sa triple eternal security. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, pati Diyos Espiritu Santo. Secured ka pa rin. Ephesians 1:13, aliwanag dito. Ephesians 1:13. Hindi lang yung anak ang may hawak sa'yo, hindi lang yung ama, pati banal na spirito. Eto, basahin natin. Sabi rito, kayo na may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. So yung salvation about gospel ang pinag-uusapan dito. Nung matanggap mo yung salvation sa gospel, ano nangyari sa'yo? Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Tinatakan ka na ng Diyos. Tinatakan ka ng banal na Espiritu. Kung hawak ka ng Diyos Ama, hawak ka ng Diyos Anak, yung banal na Espiritu rin, tinatakan ka na. Pag sinabing tatakan ka na, selyado ka na. Alam niyo ba ibig sabihin selyado? Sealed, tinatakan ka na. Property ka na. Wala nang atrasan yun. Binigay ka ng, di ba? So ano yung gawain ng banal na Espiritu na to? Sabi dito, ang Espiritu ng katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa makamtan natin ang lubos sa kaligtasan. Ano ba ibig sabihin ng lubos sa kaligtasan? Until rapture came. Hawak ka na ng Diyos Anak, hawak ka na ng Diyos Ama, hawak ka na ng Diyos Espiritu Santo. Ngayon sabihin mo sa akin, mawawala bang kaligtasan mo? Tatlong Diyos na nga nakahawak sa iyo, mawawala ka pa rin? I don't think so. Si Kristo nga lang, sapat na para hawakan ka. Kasi ikaso, sumama pa yung Ama. Sumama pa yung banal na Espiritu. Ayan, sulat nyo yung mga verses, guys. Sulat nyo itong mga verses na to. Kung nakalimutan nyo, sa recording, panoorin nyo ulit ito. Inuulit ko, triple eternal security is biblical. Hawak ka ng Diyos Ama, hawak ka na ng Diyos Anak, pati banal na Espiritu, tinatakan ka pa. At dadaling ka niya balang araw hanggang sa
rapture o lubos ng kaligtasan. Oh. Oh. Hindi, kailangan mo magbaano eh. Kailangan ni Edwin, mabuhay ka sa kabanalan. Kapag nawala yung kabanalan mo, nawala ka na sa puno eh. Ang kulit mo, kuya. Eto, atinan nyo ha. Isa pa. Hebreo. Paano Edwin yung yung nanlalamig sa Panginoon? Mga lukewarm Christian. Saan nila nakuha yung mga word na lukewarm Christian? Saan nila nakikita yung mga ganun mga na tradisyon na turo yan eh, minanang turo. Lukewarm Christian. Walang ganun eh. Ang nila doon is revelation. Revelation prophecy yun. Walang application karon. Meron pa, backslider. Ano yung backslider? Walang carnal Christian, mga kapatid. Kalokohan yung word na carnal Christian. Wala pong carnal Christian. Meron, carnal, unbeliever. Kung carnal ka, dalawa lang naman yan eh. Either Christian ka or unbeliever. Walang gitna. Walang carnal Christian. Saan sa Bible yung carnal Christian? Saan nakuha yun ng mga Pentecostal? Okay, isa pa. Hebreo 9:12. Eto, no? Maganda sa English. Kailangan once save, always save. Ito, binanggit dito yung once o once. Sabi dito na, neither by the blood of goats and calves, by His own blood, He entered into once. Kaya yung once save, always save, ito once, isang beses lang, into the holy place, having to obtain eternal redemption. Walang katapusang katubusan. Tubos ka na. Ay, ba't nawawala ang kaligtasan sa inyo? Yan na nga, eternal redemption. Alam nyo guys, pag talaga bulag talaga. Biro mo, eto ipaliwanag mo sa kanila to, hindi nila maintindihan pa rin, bulag pa rin. Alam niyo kung bakit? Tama yung sinabi sa 2 Corinthians 4:4 eh. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, eto sila hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Sinong Diyos to? Malit na letter na Diyos. Hindi siya capital, si Satanas to. Nandaigdig na to. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng gospel o mabuting balita na tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Biro mo, halos isupalpal mo na sa mukha nila yung verse, hindi pa rin nila naiintindihan. Sinabi na nga dito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at sapat na raw yun. Hindi dugo ng kanyang kambing at bisirong baka ang kanyang handog, kundi sarili niyang dugo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Hanggang kailan daw? Magpakailanman. Ibang version. Sabi rito, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, hanggang kailan daw? Magpakailanman. Ang linaw-linaw ho yun, Bakit hanggang ngayon, di nila naintindihan na ang once save, always save? Totoo. Alam nyo kung bakit? Kung bakit ang sama ng tingin nila sa once save, always save? Ako, aminado naman kasi ako, mga kapatid eh. Ito atin-atin lang to. Atin-atin pero buong mundo makakarinig Atin-atin lang to. Ang totoo niya kasi, marami kasing mga nangangaral din ng salita ng Diyos na umabuso sa kasalanan. Marami rin kasi akong kilalang ganun na porque na sila, once save, always save, umabuso. Kaya tuloy, yung patotoo nilang mga turo nila, yun ang problema. Meron talaga umabuso, guys. Meron. Pero ang Biblia ay regalo. Hindi porke may maabuso ay mali na yung turo. Inuulit ko, hindi porke may umaabuso, mali na yung turo. Hindi ho kasalanan ng nagbigay kung umabuso yung binigyan. Kasi nga po, remember, ang kaligtasan po ay regalo eh. Paano yung mga maabuso, Edwin? Ang tanong, hindi nila naintindihan ng gospel, hindi pa rin sila ligtas. Tandaan nyo guys,
Kapag naintindihan mo yung gospel, doon ka palang maliligtas. Ang pagtanggap sa Panginoon na hindi yung pagtaas-taas lang ng kamay, altar call, taas ng kamay, born again ka na, hindi po ganun. Ang tunay na Kristiyano ay naintindihan yung gospel. Na ang Diyos niregaluhan ka kahit hindi mo deserving, ikaw ay pinatawad at pinagaming banal. Pinaburan. Kapag naintindihan mo yon, ang mentality mo ay gagawa ka ng mabuti. Yun po yung totoong ligtas. Sa madaling salita, hindi ka abuso sa kasalanan. Kasi naintindihan mo, mahihiya ka sa Diyos. Yun po yung mentality ng totoong tumanggap. Kaya yung mga umaabuso, hindi po yan Kristiyano. Mga unbeliever pa po yan. Kasi ang tunay na naligtas, yung naintindihan yung gospel. Ang usapan dito, maintindihan mo yung gospel. Alam nyo kung bakit maraming mga akala nila ay born again pero hindi pala. Sa mata lang ng tao born again pero sa mata ng Diyos hindi pa. Kailangan kasi mga kapatid, ang tunay na ligtas yung sa mata ng Diyos, born again ka. Naintindihan mo yung gospel. Kaya nga mahalaga mga kapatid, maintindihan nyo yung gospel eh. Kung ano yung prinsipyo ng gospel. Na ikaw ay niregaluhan ng Diyos kahit na hindi ka deserving. You receive it. Kahit hindi ka karapat-dapat. Remember, ang grace is to receive what you do not deserve. Again, inuulit ko, ang tunay na ligtas, ang tunay na Kristiyano ay naiintindihan ng gospel. Kapag hindi mo pa rin naiintindihan ng gospel at umaabuso ka pa rin sa kasalanan, hindi mo naiintindihan ng gospel. At pag hindi mo naiintindihan ng gospel, surely you will still go to hell. Kaya hindi mo nakukuha yung sa taas ng kamay, born again ka na, iyak-iyak, slain, hindi doon nakukuha yun. Hindi nakukuha yung sumabay ka ng sinner's prayer, born again ka na, hindi po doon. Ang tunay po ay naintindihan mo yung gospel. At kapag naintindihan mo yung gospel, tinanggap mo yung regalo ng Diyos na si Kristo, doon ka natatatakan ng Diyos and you are forever saved. Dahil naintindihan mo yung gospel. Oh. Kaya hindi po tayo umaabuso sa kasalanan. Ang tawag po doon sa mga umaabuso sa kasalanan ay mga disgrace. Na disgrasya. Yung sinasabi sa Titus na hindi naman nila tinanggap yung totoong grace. Okay, balik tayo doon sa totoong nakaintindi ng gospel. Kapag totoong naintindihan mo yung gospel, napatawad na ang iyong kasalanan magpakailanman. Forever ka nang ligtas. Hindi na mawawala ang kaligtasan mo kasi naintindihan mo yung gospel. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa panahon natin ngayon kapag nagtuturo ka ng maling gospel. Kapag maling gospel ang tinuro mo, hindi lang ikaw mapupunta sa impyerno, pati yung mga taong tinuruan mo. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, 2 beses sinabi, inulit pa niya na ang sino mo magturo ng perverted at other gospel, anathema. Kaya napakahalaga po na nagtuturo ka ng tamang gospel. Ipaintindi mo sa tao yung tamang gospel. At ang gospel na ito ay napakadali lang. Manampalataya at magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo sa krus na ikay pinatawad sa iyong kasalanan at ikaw ay ligtas na. At maintindihan mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo para hindi ka mabuso sa kasalanan. Romans 8:1. Kapag naintindihan mo ang gospel at nanampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, ang sabi rito, hindi na hatulang maparusahan ang mga tao na nakipag-isa kay Kristo. There is no condemnation in Christ Jesus. Kaya hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Hindi ka na nga paparusahan eh. Iniisip mo na hindi ka paparusahan. Dumadanas ako ng problema at pagsubok ngayon, pinaparusahan ako ng Diyos. Sabi nga sa Bible, hindi ka na nga pinaparusahan. Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos po ay dumedepende sa desisyon natin.
Ang linaw sa New Testament, kahit sa panahon ni Kristo, kung ano yung pananampalataya mo, yun ang gagawin niya. Kaya nga sinasabi niya dahil sa iyong pananampalataya, ikaw'y gumaling. Ibig sabihin, hindi ka pinagaling ni Kristo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun yung eksaktong sinasabi ni Christ. Sa panahon ngayon, kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung pananampalataya mo, ang buhay sa mundo ay puno ng hirap, mangyayari nga sa iyo yun. Kaya ingat po tayo sa pinaniniwalaan natin. Subukan nyo na ang pananampalataya natin na hindi tayo makakaranas ng kahirapan, mangyayari sa atin yun, smooth ang buhay. At napatunayan po namin yung mag-asawa. Kami po ay hindi naman mayaman, pero the point is, nagkaroon kami ng katahimikan ng buhay simula nung nanampalataya kami sa tinapos na gawa ni Kristo. Simula nung naintindihan namin ng gospel, inayos ng Diyos ang buhay namin. Kaya ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nakikita doon sa tamang doktrina, tamang alam sa Bible. Ang tunay po na nakaintindi ng gospel, tahimik po ang buhay. Kasi bakit? Unang magkakaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Kasi naintindihan mo na si Kristo, pinagpalat, pinaburang ka na, ligtas ka na, magkakaroon ka talaga ng katahimikan ng buhay. And sooner, mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Isa pa, once save, always save uli, John 5:24. Sulat nyo John 5:24. Pag-usapan natin kung ano yan. Sabi rito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip, inilipat na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Kaya kapag namatay ka, wag naman sana, kung namatay ka at nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa judgment. Diretso ka na ng langit. Diretso ka na kagad sa mansyon mo. Pasalubungin ka kagad ni Kristo at kanyang mga anghel, papasalamatan ka. Dahil pinagkatiwalaan mo siya, papasalamatan ka pa ng Diyos. Dahil nagtiwala ka sa Kanya, kaya ka naligtas. Oh. Kaya sabi rito, hindi na siya hatulan, sa halip, inilipat na siya sa buhay na walang hanggan. O ngayon sabihin mo sa akin, paano mo nasabi na nawawala ang kaligtasan? Kung buhay ka pa lang, nailipat na ang buhay mo sa buhay na walang hanggan, ibig sabihin, buhay ka pa lang, namumuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Paano mo masasabi na ikaw ay nawawalang kaligtasan? Kung dito pa lang sa daigdig, nabubuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano nawawala ang kaligtasan dito? Sinabi na nga, ulitin ko, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Past tense, meron na. Have eternal life. English, basahin natin. Very verily I say unto you, he hath heard my word and believeth on him that sent me. He hath past tense, everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Oh. Ngayon yung sabihin nyo nawawala ang kaligtasan, sabihin nyo na kulto ang once save, always save. Ano yan, no? Oh. Maliban lang kung titingin kayo sa Old Testament. Hindi totoo ang once save, always save pag pumunta kayo ng Old Testament. Pero kung sa New Testament kayo pupunta, kuyog kayo ng mga verse na to. Na totoo, ang once save, always save. Isa pang verse. Romans chapter 8, verse 39. Guys, hindi ako galit Ganito lang talaga yung tono ng boses ko kasi mangangaral tayo Ang mangangaral talaga, kahit di ba ni John the Baptist, di ba, pag nangangaral siya, hindi naman siya galit. Sinisigaw lang niya yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos talaga ay kasigaw-sigaw minsan. Kasi para magising, kailangan natin gisingin ang buong Pilipinas. Okay. Sabi rito, Romans 8:38 hanggang 39, sabi dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Wala. Pag sinabing wala, hindi ka maihiwalay sa Diyos. Hindi ka maihiwalay sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Mahal ka nga ng Diyos dahil kay Kristo Simula nung naintindihan mong gospel at nanampalataya ka kay Kristo, mahal ka ng Diyos.
Hindi ka niya pwedeng ihalis kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Kagaya ng magulang na kahit anong black sheep ng anak niya pa rin yun. Oh. Eto, nasabi dito, no, kahit ang kamatayan, hindi ka hihiwalay sa Diyos niyan. Ang buhay, ang mga anghel. Sinabi na dito ni Pablo yung mga makapangyarihang pwede kang ihiwalay sa Diyos. Wala daw yan. Ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan ang hinaharap. Ang kataasan, ang kalaliman, ang alinmang nilalang na hindi ka makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus, ang kondisyon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya dadaan kay Kristo para hindi ka mahiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. English, basahin natin para mas masaya tayo. Masaya ang English ito eh. Sabi dito, no, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. May ibang version nito na masarap basahin eh. Sabi dito, no, shall be able not to separate us from the love of God. Merong version na no one can separate us from the love of Christ, which is in Christ is our Lord. Wala makakapag-iwalay sa atin kay Kristo kahit kamatayan, kahit ano pa yan, maging sarili natin. Di na ako nakakapag-pray, Edwin eh. Ang sabi kahit ikaw pa, hindi mo pwedeng iwalay. Kapag na kay Kristo ka na, tatlong Diyos na yung may hawak sa'yo, di ka na makakawala. Isang beses ka lang nagdesisyon na siya itanggapin mo, hindi mo na mauulit pa. Remember, si Eva at Adan, nagdesisyon silang magkasala sa Diyos. At yung desisyon na yon, yung choice na yon, isang beses lang yun, hindi na inulit ng Diyos yon. Kaya nga yung puno ng buhay ay binantayan ng anghel. Sinarado ang Garden of Eden. Ibig sabihin, isang beses lang kayo nagkasala, tama na. Hindi na pahihintulutan ng Diyos na maulit-uli yun. Ganon din dito. Pag nanampalataya ka kay Kristo at naintindihan mo ang gospel at pinanampalatayan mo siya ng iyong buong puso, sa Kanya ka na, wala ka na. Hindi ka na makakawala. Oh. Hindi nga ako nagpabautismo, Edwin eh. Hindi nga doon eh. Hindi nga ako makain ako ng baboy eh. Hindi ako nakakati ng prayer meeting eh. Kausapin mo yung pastor mo. Pero ang sabi sa Bible, no one can separate us from the love of God. Oh, isa pang verse, John chapter 1 verse 9. No. Mga common verse to na hindi naintindihan. John 1:12, sabi rito, no? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano ang requirement? Pananampalataya o tumanggap? As sinabi sa 13, sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa kanilang kagustuhan ng tao, kundi ang pagiging anak ng Diyos nila ay kalooban ng Diyos. Will of God na maging anak ka niya, siya nagdesisyon noon. Kaya kahit anong gawin mo, anak ka pa rin ng Diyos. Dahil nagdesisyon na nga ang Diyos na ikaw'y anak eh. Kahit na nagkakasala ka minsan, anak ka pa rin ng Diyos. Eh yung umaabuso, Edwin, hindi yun anak ng Diyos. Ang umaabuso ay hindi naintindihan ng gospel. Kaya hindi sila anak ng Diyos. Kapag namatay sila, impyerno sila. Dahil hindi nga sila anak ng Diyos. Ang naintindihan yung gospel, yung nanampalataya ka kay Kristo. Kapag nanampalataya ka kay Kristo, magbubunga yun ng mabubuting gawa. Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Ito yung usapan dito. Kaya nga mga kapatid, pag nasa langit na tayo, magugulat kayo kung sino yung mga ligtas o hindi. Yung ine-expect nyong ligtas, wala doon.
Pero yung hindi nyo ine-expect na naligtas, naandun. Magugulat kayo. Kasi bakit? Hindi naman kasi basihan doon yung religion eh. Yung sino ka eh, hindi yung ginawa mo eh. Ang basihan kasi doon, kung nanampalataya ka ng totoo kay Kristo. Galatians 3:26. Ito pa. Daming verse, guys. Matatapos na ako mga kapatid. Mag-answer and question na tayo. Ewan ko. Kasi marami yung nagre-request ito sa akin. Edwin, talakay mo naman yung once save, always save. Linawin mo yun. Pinagbigyan ko na. Ito na yun. Ito pa Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, kayo lahat ay anak ng Diyos. Meron bang anak ng Diyos na hindi nagiging anak ng Diyos, nagiging anak ng Diablo? Pag anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Paano ka hindi maliligtas? Oh. Okay, ito yung conclusion guys. Alam nyo kung bakit? Bakit hindi nawawala ang kaligtasan sa mga taong nanampalataya kay Kristo? Etong tanong kasi, bakit ganun ang covenant ng Diyos? Parang unfair naman yata. Biro mo, naligtas ka, hindi sa iyong gawa. Kundi naligtas ka dahil sa awa lang ng Diyos sa iyo. Bakit ganun? Diba? Basahin muna natin itong Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Bakit unfair ang kaligtasan? Tutusin guys, unfair ang kaligtasan. Unfair. Biro mo, hindi ka karapat dapat maligtas, naligtas ka. Dahil lang sa awa ng Diyos, ano meron? Ito, intindihan mo natin to. Itong conclusion guys, intindihin niyo mabuti. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahan lang ng loob ng Diyos to. Biyaya lang ng Diyos to guys. Yung kaligtasan, biyaya, regalo po yan. Na kayo daw ay naligtas sa magitan daw ng hindi ng gawa kundi ng pananampalataya lang. Ang biyaya dito ay ang kaligtasan ay pananampalataya lang sa ginawa ng kanyang anak. Magtiwala ka lang kay Kristo. Yun ang usapan. Again biyaya kasi yun guys Kasi pag sinabing biyaya, ganito yan guys bigyan ko kayo ng halimbawa pag sinabing biyaya. Remember, may kasabihan ng mga full grace na grace is to receive what you do not deserve. Hindi ka karapat-dapat, pero deserve mong tanggapin yun. Yun po ay regalo. Pag sinabi yung regalo, walang kondisyon yun. Ibinigay lang ng Diyos sa'yo. Okay? Binigay lang ng Diyos sa'yo yun. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Kausapin ko nga dito si open mic ka may tatanong ako kayo kapatid. Tawagin kita, Miss Maria Corazon. Hello po. Ayun. Hello po, Ma'am Maria. Hello po. Okay, may tanong kita, kausapin kita. Halimbawa, nakapila ka sa sa LTO. Alam niyo naman LTO, mahaba pila dyan LTO, no? Tapos yung pila mo, pang 1,000, pang 1,000 ka nakapila. Okay. Okay, ganito. Ngayon, nangyari, fair ba na pumila ka? Fair ba yun? Mahirap po, haba Pero, tama ba yun o hindi? Tama po, kasi yun ang patakaran kailangan pumila. Oo. So, ibig sabihin, pag sumingit ka, ano mangyayari sa'yo? Maraming magagalit kasi sisingit ako. Bakit? Fair kasi bakit? Dahil unfair. Di ba? Unfair. Opo. Unfair. Okay, unfair. Eto kapatid, no, may sitwasyon na yung LTO officer lumapit sa'yo. LTO officer na lumapit sa'yo. Tapos nasabi sa'yo, Ma'am Maria, pumila na po kayo dun sa pinaka number 1. Ang nangyari niyan, nung inalis ka sa 1,000, naglalakad kayo, dinala ka sa number. Habang naglalakad kayo, lahat ng mga tao nakatingin sa'yo. Galit na galit, di ba? Opo.
Tama ba? Magagalit sila. Opo, magagalit po kahit sino naman po magagalit talaga dahil 1,000. 1,000 'yun tapos pupunta ka sa number 1, yung iba siyempre madaling araw pa nandiyan na sila tapos ako gano'n lang kabilis. Kahit sino naman po sa sitwasyon na 'yun, kahit sino magagalit po. Kasi kung usapang fair lang, kung usapang patas lang, dapat pumila ka, 'di ba? Opo, opo, Okay. Salamat kapatid, salamat, opo. salamat. Welcome po, Okay, salamat din po. okay. So ganun din mga kapatid, ang Diyos, imbis na pumila tayo, nilagay tayo sa harapan para doon na kaagad tayo. Yun ay unfair. Sa madaling salita, ang grace, ang biyaya is unfair. Kaya nga ang kasabihan ganito grace is to receive what you do not deserve. Hindi mo deserve pero napunta ka doon. Marami mga pastor ganito Hindi, kailangan pumila siya. Kailangan ganito. Kailangan, antayin mo yung pila mo. Wait for your turn. Hindi tama ho yun. Tinuro sa eskwela na pumila ka. Tama sila. Tama po yung mga pastor na perverted. Dapat talaga sa atin ay maligtas sa pamamagitan ng gawa. Tama yung mga pastor na yan. Pero hindi ganun ang usapan ng Diyos You receive what you do not deserve. Yun po ang grace. Kaya po ang ginawa ni Kristo is unfair talaga. Labas sa kautusan. Kaya itong once save, always save ay isang masakit sa bank sa mga pastor na mga under the law. Pero ang katotohanan po, yun po kasi ang totoo Niregaluhan lang tayo ng kaligtasan. Kaya nga sabi rito, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. At ang kaligtasan ito'y kaloob, regalo ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaya ang once save, always save ay isang kalokohan talaga sa mata nating mga tao. Ito'y unfair. Pero sa mata ng Diyos, that is not an unfair. Yun po yung ginawa ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Magmamalaki ba si Maria na siya ay pumila kaya siya nakakuha ng lisensya? Hindi. Kaya lang na siya nakakuha ng lisensya kaagad-agad kasi may tumulong sa kanya. Sino ang bida? Siya ba? Hindi. Yung bida doon, yung tumulong. Yung LTO officer na yon, ang pangalan si Jesus. Si Jesus, yung LTO officer na tumulong kay Ma'am Maria. Nilagay kagad siya sa harapan kahit hindi siya dapat pumila siya. Yung mga bitter na mga nakapila, yun po yung mga pastor na perverted. Hindi dapat kailangan maging kapuhan, dapat magsimba ka, dapat wag ka magkasala. Yan po yung mga bitter. That is exactly yung logic ng gospel, mga kapatid. Ito yung sinasabi, Ephesians Ba't ko sinabi? Ito, may biblical ako, Ephesians 2:8-9. Wala nang good works. Ito yun. Kaya nga, sabi rito, bilang gantiman lamang sa Diyos, sabi rito, nilikha tayo sa pamamagitan ng Diyos, kaya upang iukol natin ang panahon sa paggawa ng mabuti. Kaya ang payo ni Pablo sa atin, total ligtas na naman kayo at kayo ay hindi deserving na matanggap ang kaligtasang yan, mahiya naman tayo sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Iyan ang layunin na pinili ng Diyos para sa ating noon una pa man. Sa madaling salita, ang maliligtas lang yung nanampalataya kay Kristo na may kakayanang gumawa ng mabuti dahil nanampalataya kay Kristo. Hindi yung maabuso sa kasalanan. So ang big idea, grace is unfair. Basta ang big idea dito, guys, ang biyaya ng Diyos ay awa lang. What is biyaya? Biyaya is awa lang. Naawa lang ang Diyos sa iyo. Inalis ka na dyan. Imbis na dumaan ka sa process, inalis ka na ng Diyos niya sa pila na yan. Para makuha mo na yung lisensya mo o makuha mo na yung lisensya mo ng buhay ng walang hanggan. At ang LTO officer na yun ay si Jesus.
Oh. Yan po ang gospel na tinuturo ni Apostol Pablo na malayong-malayo sa tinuturo ng Old Testament. Sa Old Testament, ang tinuturo, kailangan mong pumila. Pero sa New Testament, ang tinuturo, siningit ka ni Kristo sa pila. So, ang once save, always save, mahirap paniwalaan, pero yun po ang totoo. Yung mga ayaw ng once save, always save, bahala na po kayo. Kung ayaw nyo itong paniwalaan, kay Kristo na lang po kayo magpaliwanag balang araw. Basta kami, nangangaral kami ng tama, pinapangaral namin sa inyo ang katotohanan na tayo ay kinahabagan lang ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. Ang datap ng ating mga pagkakamali at mga pagkakasala araw-araw. Salamat po sa inyong pakikinig. So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay.